Hi guys, this is Mommy Shane and welcome back to my channel. Today I will share with you how to plan for a DIY Japan trip. This is going to be a long sit-down video, but I'm sure you will learn a thing or two, especially if it is your first time traveling to Japan. Okay, number one is secure your tourist visa. Why? Kasi pag na-deny ka, at least walang masasayang na booking, walang nasayang na pera, kung hindi man matuloy yung trip mo. Number two, for those na confident sila na ma-approve yung tourist visa nila, ito, you can skip the first step and go straight ahead to step number two. Look out for piso fares or seat sales. Pwede rin to sa mga risk taker na book first bago mag-apply ng visa. Usually, ang round trip price nito is 4,000 to 5,000 pesos, excluding baggage, meals, and travel tax. So, pwede mo naman yan i-add later on, at least hindi mo agad babayaran ngayon yung mga yun. Kasi lalo na kung malayo pa naman yung flight. Bago kayo mag-book ng trip, i-research nyo muna yung weather for the month na tina-target nyo pumunta. So, for me, personally, best time to travel is October to November. Autumn siya, sakto lang yung lamig, hindi ganun kaginaw, at hindi ka papawisan sa pagmamasyal mo. And then, ito na yung mainit na months, end of June to September. Ayan. Kung gusto mo ng summer pa din, go. And then, winter is December to February. Medyo malamig pa naman ng March, pero pa spring na yun. So, spring is March to May. Medyo mahal nga lang yung airfare ng spring. Okay, step number 3 is i-assess mo na saan mo ba gusto pumunta sa Japan? Anong city, anong prefecture, ayan. So, ito ay mga popular na destinations based sa routes ng Cebu Pacific. So, Tokyo, Osaka, Fukuoka, and Nagoya. Ang gusto ko sana ngayon puntahan is yung Sapporo. Pero walang direct flight doon. So, ang nearest dyan ay Tokyo. Kung sa Narita ka mag-enter, pwede kang mag-fly out to Sapporo. Pero kung mag-train ka or bus, doon ka na sa Tokyo manggaling. Kesa sa Fukuoka na sa dulo ng walang hanggan yun, putang Sapporo. Step 4, look for accommodations. Ito ang marirecommend ko na natry ko na ay Agoda, Klook, and Airbnb. Lahat yan, okay naman yung experience ko. For Airbnb, use the filter to set your budget. Kasi pwede mo doon i-drag yung minimum rate per night hanggang dun sa maximum ng budget mo. So, after mo gawin yun, lalabas lahat ng available listings within your budget. So, dun, maghanap ka na, isa-isahin mo na yung mga lalabas dun. For Agoda, sort it from lowest to highest price and work your way to find the best deal. So, ito, ginagawa ko to pag talagang strict ako dun sa budget ko, pero kung hindi, dun na lang ako sa recommended naghahanap. Kasi lalabas naman una yun eh. Yung mga recommended sa Agoda based on reviews and yung mga ratings. For Klook naman, you can sort according to Klook recommended, popularity, or review score. Step number 5, tips in booking a hotel. Ito, related to dun sa look for accommodation. Make sure that the room size and the bed count can accommodate your group. Huwag ka mag-book ng sobrang sikip na kwarto kasi ikaw lang din naman yung mahihirapan pag nagpagsiksikan ka dun sa maliit na space. Tapos, yung mga maleta nyo, saan nyo ilalatag yan, di ba? Hindi rin okay. Oo, nagtitipid ka, pero i-take in consideration mo din yung convenience mo, yung comfort mo. May mga hotels din na strict, merong hindi. So, malas lang pag matsyempo ka sa strict na hotel, tapos hindi mo din declare yung totoong number of packs nyo. Baka ma-overcharge ka pa dun sa mga extra person instead of booking na lang another room in advance. Ito pa, yung isa kong consideration, when booking an accommodation, it must be 300 to 500 meters from the nearest train station or subway station. Kasi, di ba lagi ka na nga maglalakad sa Japan? Gusto mo ba pati yung mula hotel mo hanggang dun sa papunta sa station, malayo din. Syempre, tipirin mo yung energy mo kasi mamamasyal ka nga eh. So, maganda na malapit ka sa nearest train station para mas maaga ka rin makakaalis, makaka-start ng day mo, makakapunta dun sa mga nasa itinerary mo. Okay, next is
ang gusto ko talaga may convenience store nearby kasi may mga anak ako na maliliit, madalas sila may mga craving or may mga gusto silang ipabili in the middle of the night. At saka yung mga things na naiwanan mo, kunyari nakalimutan mo i-pack, ayan, may convenience store na malapit is very helpful. I also take time to read reviews. I make sure na nabasa ko lahat, kung hindi man lahat, majority, para makuha ko yung general feel ng accommodation. Pero, kunyari may 1 to 2 bad reviews lang, okay lang yun. Hindi na, wala namang perfect na listing. So, let it slide. Pero kung talagang tad-tad siya na negative reviews, ang baba na rating niya, huwag na dun. Hanap ka na lang ng iba. For example, yung isa ko na-book sa Korea, may mga bad reviews doon na it's near, puro hardware stores, ganyan-ganyan. Ako, hindi ako nagpatinag doon na naniwala ko na parang pangit siya kasi malapit siya sa mga hardware. Hindi siya masyadong malapit sa Myeongdong. Pero, I love the neighborhood. Nung nandun ako, I didn't mind yung mga hardware stores. Kasi marami pa din naman ibang kainan, maganda yung location, safe, madaming commercial areas, walkable yung Myeongdong, 'di ba? So, huwag ka mag-rely sa mga reviews na pangit. Basahin mo din yung iba. What others have to say na maganda about the area. Okay, next is chine-check ko din kung updated or recent yung mga photos na naka-upload dun sa listing. So, ginagawa ko to by visiting tripadvisor.com. Chine-check ko dun yung traveler photos, chine-check ko dun yung dates kung kailan nila in-upload para makita ko na talagang updated yung place or bago siya, kaka-upload lang nito, most recent uploads, maganda pa din yung itsura niya, go. Pero kasi 'di ba may mga iba na hotel provided photo. Syempre ang ganda nun, 'di ba? Pang professionally edited yung mga pictures na yan. So maganda yung raw photos galing sa actual travelers. Yung tingnan nyo. Diyan ko, bata pa lang ako. Yung unang travel ko pa lang, mga 20 years old ako, gumagawa na ako ng reviews sa TripAdvisor. Okay, next is maximize book now, pay later if you are still saving up for the trip. Di ba? Sa start mo pa lang, gagastos ka na sa pag-apply ng visa, pagpapapicture para sa visa, pag bubuk ng airfare, babayaran mo na yan, di ba? Kung credit card mo yan, next month mo na yan babayaran. Kung hindi pa enough yung savings mo for the trip, ipiliin mo yung book now, pay later. Meron yan sa Agoda. Parang masasecure mo yung room, mabubook siya under you, pero hindi mo pa kailangan bayaran agad. Macha-charge lang siya sa card mo para a few days before your trip. Makikita naman doon kung kailan macha-charge. So, ay maaayos mo yung cash flow mo, di ba? Maganda yun. But, if you have the budget, na-save mo na, ibayad mo na. Para hindi mo na magalaw yung money, di ba? Lalo na kung marupok ka. Sa Airbnb, applicable din tong book now, pay later. Kasi sa kanila may option. Alam ko, hindi lahat ng host ino-offer to, pero meron silang half lang yung kailangan mong isettle now, and then half, yung the second half, i-charge din sa card mo pag malapit na yung flight. Next is avail of room with breakfast if it's not too expensive versus yung without breakfast. Kasi check nyo yung rate. Kung hindi naman ganun nalalayo yung price, dun ka na sa may breakfast, diba? Para at least, di mo na kailangan problemahin yung kakainin mo at the start of your day. Kung nagtitipid talaga kayo, book nyo yung room without breakfast kasi talaga naman cheaper siya. And you can always get quick meals doon nga sa mga convenience stores. Kaya maganda na may malapit na convenience store doon sa hotel nyo. Ito talaga, first time ko to na-experience. 2 weeks kami mag-stay sa Tokyo. Nag-try lang ako. Yung isa ko na shortlist na listing, sabi doon, 115K yung for the whole stay namin na 2 weeks. Namamahalan ako, syempre, di ba? 100K plus. Sabi ko, try ko kaya i-message yung host, baka mag-offer siya na special rate kasi medyo matagal naman yung stay namin. So, nag-message ako, sabi ko, hi, we are planning to stay in your place for 2 weeks. We are 5 adults and 2 kids. Is it possible to request for a special rate for our stay? Ayan. And then, nag-reply siya, sabi niya, how much do you want? So, parang ako, ayoko naman mag-impose na, ito yung gusto kong amount, di ba? Parang ako, sabi ko sa asawa ko, magkano kaya yung hihingin kong discount? Kasi sabi niya, magkano daw ba gusto ko? Sabi ng asawa ko, tanong mo kung pwedeng 4K.
pesos. Sabi ko, huwag na natin sabihin, parang nakakahiya naman. So, sabi ko na lang doon sa host, ikaw na lang mag-decide kung ano na yung best offer mo, kung saan ka comfortable. Yun na lang. Titingnan ko kung kaya ng budget ko. Tapos, alam nyo, from 115K, binigay niya sa akin ng 94,000 pesos. 2 weeks stay, 7 packs. Na-shock ako. Kasi nga yung asawa ko, 4K lang yung gusto niyang discount. Pero parang 21K yung nabawas. Diba? And then, sabi ko, do you offer late checkout? Kasi I'm willing to pay for late checkout kasi nga late yung flight namin. Sabi niya, no, we don't offer late checkout. Ganyan. So sabi ko, okay, I'll just pay for an extra night. So yung 94,000 namin, naging 96,000. Pero still, mura, di ba? 2K for an extra night. Hindi na masama. So yun, so 96,000 yung binayad namin. Huwag nyo itong gagawin kung sobrang iksi lang ng stay nyo. Huwag kayong mag-request or makipaghagil ng special rate kung 2 nights lang kayo doon or 3 nights. Basta siguro anything over a week, you can try. Pero huwag feeling entitled na, with the way you message, ayusin nyo lang yung wording nyo na hindi naman makaka-offend doon sa host. Ito na yung number 6 ko. List down the places you want to visit in your chosen area. So, kung sa Tokyo ka, ilista mo lahat ng mga gusto mong puntahan sa Tokyo, within Tokyo, near Tokyo. Yan, yung Disneyland, Disney Sea, Asakusa Temple, Shinjuku Garden, Hello Kitty, Sanrio Puroland, if you have kids. Ayan, ang mga pupuntahan nyo. Puro pambata. Pero kung wala, yun. Kung saan kayo masaya. Mag-shopping kayo, kumain kayo, food trip, ayan. Kahit wala kayong puntahan na attraction, you will always enjoy your stay in Tokyo. Ito na yung number 7 is to prepare an Excel sheet and input important details you can find on the attractions that you want to visit. So, for example, Tokyo Disneyland. Ilista nyo how to get there, yung fare sa transportation na pipiliin nyo papunta doon para ma-prepare nyo yung budget. And then, check out the admission fees. Ilista nyo magkano yung entrance fees, mode of payment, para ma-prepare nyo din kung kailangan cash or credit card, debit card, accepted ba dyan. And then, the places you can eat around the attraction. Kasi, tulad ng, kunyari, pupunta kayo yung Disneyland, tapos gusto nyo doon din kayo kakain, makaka-take up ng sobrang daming oras yun. Kasi, lahat may pila, kahit kainan may pila, and mahal. So, for me, mas gusto ko kumain sa labas before pumasok sa Disneyland. So, i-discuss nyo yun with your mga kasama. Kasi, syempre, baka yung iba gusto nila kumain sa Disneyland, di ba? And then, number 8, book your activities on Klook. Kasi, dito ka makakamura talaga. Hindi ko to sinasabi just because I'm a creator, pero even before I was a Klook creator, dito na ako nag-book. Kasi, mas mura talaga dito compared sa dun on-site ka na mag-book ng ticket. Hindi ka pa sure kung may slot pa for you. So, ito, na-secure mo na yung date mo, nakakuha ka pa ng discount. Sobrang convenient. Bayad na, hindi ka na mag-aalala kung sapat ba yung madadala mong pambayad pagpunta mo dun on the day. Next is book your SIM cards or pocket Wi-Fi on Klook and pick up at the airport upon arrival. Ito, sa Japan, na-try ko na itong mag-book ng eSIM card. Upon landing ko, gumana agad siya. Kasi nandun pa ako pagkaka-touchdown lang namin, inon ko yung phone ko, okay na siya. And then, pocket Wi-Fi, meron din sa Klook. I-book nyo yan for your group kasi pag eSIM, tigi-tigisa kayo, di ba? Or SIM card, tigi-tigisa kayo. Pag pocket Wi-Fi, share kayo. Mas makakatipid kayo doon. Pero, ang downside nun, pag naghiwa-hiwalay kayo, hindi kayo makakapag-communicate. Kung isa lang yung may hawak ng pocket Wi-Fi, yung iba, wala. So, ayan. Tingnan nyo na lang kung ano yung mas swak sa group nyo. Pwede rin naman kayo mag-rent ng pocket Wi-Fi sa mga convenience stores sa Japan. Nakatry na ako doon. Doon ko siya sa convenience store kinuha, walang staff, lang siya, parang vending machine. Follow nyo lang yung instructions, i-eject niya yung pocket Wi-Fi, tapos ibabalik niya siya sa airport. Tapos medyo mahal lang kapag doon mo na siya i-rent sa Japan compared sa kung binook mo in advance sa Klook. Okay. For big groups, ito, especially with kids and the elderly, mas okay mag-book ng airport transfer.
I-share ko lang yung experience namin ha. Kami ay 5 adults, 2 kids. Sa 5 adults, may 2 senior. At ang dami naming dala. Dumating kami doon sa Japan, gabi na. Hinahabol namin yung last train to Ojima Station. Doon yung Airbnb namin kasi nga magsasara na yung train. Imagine nyo yun. Ang dami namin bagahe. May 2 matanda, 2 bata. The struggle is real. So, sana nag-book na lang ako ng Klook airport transfer papunta doon. Kaya lang hindi ko lang sure kasi kung saan ko i-meet yung driver, ganun. Medyo nag-alangan ako doon, kaya hindi ko yung ginawa. Pero nung pauwi kami, nag-book ako ng airport transfer from Ojima to Narita, nasa 7K lang. For 7 packs. So, parang tig 1K per person. Pero the convenience, hindi mo yung convenience in exchange of 1,000 pesos per person. Sobrang sulit siya. Kasi on time dumating yung driver, napakiusapan namin siya kung saan kami pipick upin mismo, malapit sa Airbnb namin. Sobrang smooth. Napaka-professional ng driver. At saka maganda yung mga vans nila. Next is to prepare your pocket money. So, ako, I usually bring USD or yen. Kapag may tira akong yen from my previous trip, dinadala ko yon para may konting cash ako na hawak. Pero, most of the time, I use my credit card. Sa Korea, na-try ko na mag-withdraw sa ATM, pero sa Japan, hindi pa. But, yun, lahat naman pwedeng i-card. Ikas-kas mo na lang yan, girl. Pero syempre, take note pa din of your expenses para hindi kayo magugulat kapag pag-uwi nyo sa Pilipinas, ito na yung statement mo. Oh my gosh, diba? Dahil nga, gagamitin mo yung cards mo abroad, make sure to call your bank to inform them na I'm traveling to Japan sa dates na to. Please ensure that I will be able to use my cards there. Ayan, travel advisory. Next tip is, when the trip is near, dito mo na i-book yung mga add-ons mo sa Cebu Pacific website. So, go to manage booking, i-add mo na yung baggage or meals kung gusto mo up to 2 hours before your departure. Huwag nyo munang bayaran yung travel tax kasi may service charge pa yung Cebu Pacific doon. Doon nyo na lang sa airport bayaran para nakatipid pa kayo, di ba? Imagine kung big group kayo, lahat yan may service charge. So, parang, ang laki nung ibabayad yung service charge, di pumila na lang kayo doon. Hindi naman mahaba yung pila doon sa travel tax sa airport. Tapos, wala pang service charge. 1,620 per person, 810 pag kids. Doon na lang. Next is to pack your stuff according to the weather. Di ba sinabi ko na kanina yung weather? Check nyo yung AccuWeather na website or app sa dates ng travel nyo para alam nyo kung uulan ba, magdadala ba ako ng boots, magchichinelas lang ba ako, magja-jacket ba ako, magdadala akong payong. Pero lagi ako nagdadala ng foldable umbrella. Magaganda yung payong sa Japan, pero dahil nagtitipid ako, magdadala na lang ako. Diba? Ayoko naman ng payong as souvenir. Okay na yung mga meron dito, mura lang yun sa Shopee. At ilagay nyo siya sa check-in baggage, hindi sa hand carry. Next is, take note of all your bookings and amounts to track your spending. Di ba madami ka ng ginastos pre-departure? Ilista mo yun, di ba? Make a list ng items, ng amount, yung total na nagastos mo to track your spending para hindi ka lumagpas sa budget mo. Kasi pag nakita mo, ito na yung nagastos ko, andito pa ako sa Pilipinas, hindi pa ako nakakaalis, ang laki na pala na nagastos ko, saan ko kukunin yung pocket money ko? Or baka kailangan ko pa mag-work extra para makaipon pa ako ng pocket money, di ba? So, yun. Important yun. Kasi, ayoko yung magugulat ka na lang na, lagpas na ako sa budget ko. Pero YOLO na to. Di ba? Yung mga ganun. Iwasan mo yun. Next is, very important to at baka hindi nagagawa ng iba. Gumawa kayo ng folder sa phone nyo where you can save all your screenshots ng mga booking reference number, QR codes ni Klook, booking confirmation sa hotel, kung ano man yung ginamit yung third party for booking the hotel or your accommodation, ayan, para madali mo ma-access, di ba, sa airport. May mga fill upan ka na form sa airplane, ganyan, saan ka magsistay sa Japan, anong address, di ba? At least, mababalik-balikan mo na siya, hindi ka na maghahagilap sa dami ng photo sa phone mo. Mabilis mo magagawa yon. Pagpunta mo sa Disneyland or sa Sanrio Puroland, open mo lang yung folder na yun, andun na agad yung QR code mo, diba? Although sa iPhones naman, meron yan save, add to wallet, nasa save siya doon. So, para sa ibang phones, i-save niya sa folder. Last step is don't forget to accomplish all travel
documents required. Yung mga e-travel, tapos yung online din na kailangan i-fill out na form papuntang Japan, yun. Sagutan nyo yun. Kasi, madami din kailangan i-fill out na information doon para hindi ka ngarag sa airport na doon mo palang gagawin lahat. Okay, yun lang. That's it for my how to plan or DIY trip to Japan. If you have other questions na hindi ko pa na-cover dito, feel free to comment it down below and I will try to answer them as soon as I can. Thanks for watching and see you on my next vlog. Bye!